Okay class, ito third problem natin for non-rectangular section. So again, galing ulit ito sa EARC. So meron tayong triangular beam na meron tayong singly reinforced beam. So binigay ulit sa atin si F prime C 27 megapascal, si FY natin 270, steel cover natin is 100 millimeters. So, si AS natin ay 432. So, computin na agad natin. Pi over 4 times 32 squared times 4. Kasi 4 yung bakal. Ito ay equal din sa 1,024 pi. So, yung effective depth natin, D, kapag kinompute natin na ito yung total height minus steel cover. So, effective depth natin ay equal sa 600 minus 100 equals 500 millimeters. So, si base natin ay 400 millimeters. So, since given ulit yung steel bar natin, ang pinapahanap lang ulit dito ay yung ultimate moment. Hindi ko na nilalagay yung mismong problem para hindi na ganun kahaba. Pero kadalasan man class kapag design, ay kapag analysis, syempre ang pinapahanap doon, yung pinakadulo nun, yung ultimate moment. Kapag naman design ito, so ang pinakadulo lang naman nun yung load. Pero kadalasan yung design capacity lang o kaya naman yung allowable load niya. So yung pwede lang natin ibigay na load dun sa mismong beam natin. So ito ay analysis, ang dulo na nito yung ultimate moment. So find the MU natin. Kaya kadalasan sa mga sample problem natin, MU na yung sinosolve para makarating agad tayo sa dulo. Para kahit anong masolve natin na part, kung sa quiz nyo, o sa mga sinasagutan nyo, pinapahanap ka ng depth ng compression block, at least, mas madali na yun kasi kakainin lang yon nung portion ng MU. Kasi bago mo masolve si MU, dapat nasolve mo na rin yon. So, kaya yun yung lagi natin sinasolve sa analysis para practice na ng lahat-lahat. So, si MU, since analysis ito, ang procedure ulit, summation forces horizontal ay equal sa 0, C equals T. So, 0.85 F prime C AC equals AS FY. Assuming na mag-yield yung bakal. Assuming steel will yield. So, 0.85. Ang F prime C natin ay 27 times 27 times yung AC natin. So, tingnan natin si AC. Since ito ay triangular, so pwedeng natin gamitan ng ratio and proportion. So, ang hinahanap nating area ng concrete, ang tinutukoy natin ulit na area ng concrete ay ito. Kasi yung baba yung tension side, so yung taas obligado yung compression side. So, kailangan natin ng area ng concrete. So, using squared property of, using ratio and proportion, so masasolve agad natin ito. So, using RNP, so, yung kalahati ng 400, kalahati ng base natin ay 200. 200 is to height? 600. Equal ito sa, so pangalanan ko lang muna ulit itong x, tapos syempre, yung height na to ay a. So, equal sa x is to a. So, isolating x, magiging a over 3. So, since yung x natin ay a over 3, masasolve na natin ito. Area ng triangle natin, so 1/2 multiplied by yung height natin na a, multiplied by yung base natin na 2x. So, yung 2x, kapag pinalitan natin, ay magiging 2a over 3 equals AS natin, 1,024 pi, multiplied by yung FY natin, 270. So, si A natin, masasolve na. 0.85 times 27 times 0.5 times A times 2a over 3 equals 1,024 pi times 270. So, masasolve natin si A. 336.96 millimeters. So, si C natin, since F prime C natin is less than 28, so si beta factor natin, matic 0.85. So, 336.96 divided by 0.85 equal ito sa 396.424 o 423 pala, 423 millimeters. So, since ito ay base pa lang ulit sa assumption
kailangan ulit nating i-prove. So, next step tayo, check Fs. So, yung Fs natin equal sa 600 multiplied by yung effective depth natin na 500 minus C, 396.42 multiplied, divided by 396.42. Ito ay equal sa 600 times 500 minus 396.42 over 396.42. So, 156.77 megapascal less than Fy. So, ibig sabihin, mali yung assumption. Kasi nag-assume tayo na mag-yield yung bakal, pero since napatunayan natin na nag-check Fs tayo na hindi mag-yield yung bakal, so mali yung assumption. Kapag mali yung assumption, edi i-apply mo lang yung counterpart nun. So, dito sa Fy na to, uulitin natin yung solution, pero this time, sa Fy na to, gagawin na natin siya as format ng Fs na lang. So, solve natin. So, 0.85 F prime C. So, yung F prime C natin is 27 multiplied by 1/2 multiplied by yung A natin ay beta factor, beta 1C, ang equivalent ng A, multiplied by 2, beta 1C over 3. Tandaan na si beta factor, bagamat mali yung assumption, tama yung value ni beta factor. 1024 pi. Tapos, since ito yung Fs, dapat ito ay Fs, kaya lang, so, irekta na natin, si Fs ay magiging 600 multiplied by effective depth natin na 500 minus C over C. So, since yung beta factor lang talaga unknown, kasi meron naman tayo, since si C lang ang unknown, kasi meron naman tayong beta factor, so solvable ito. 0.85 times 27 times 1/2 times 0.85C times 2 times 0.85C over 3 equals 1024 pi times 600 multiplied by 500 minus C over C. So, solve natin si value ng C. Si C ay equal sa 363.02 millimeters. At si A natin, so 0.85 times 363.02, 308.567, so 57 millimeters. So, kahit na i-check Fs pa natin yan, check Fs. Pero actually class, hindi naman na kailangan. Pero sige, ayun na i-check si Fs, talaga hindi na ito mag-yield. Pero since gagamitin natin ito, kung sakaling na kukuhanin natin si tensile force, so palabasin na rin natin. So 600 multiplied by 500 minus 363.02 over 363.02. Ayan class, lalabas na yung Fs natin na 226.400. So 40 megapascal at mapapatunayan natin na tama talaga na hindi nag-yield yung bakal. Kasi doon sa maling assumption natin, ang in-imply niya, hindi mag-yield yung bakal. So nirecompute natin at nakita natin na talagang hindi nag-yield yung bakal. So tama na itong solution na to. So kung tama na ito, dahil ang assumption na nito, ang ginawa natin dito pala ay hindi na nag-yield yung bakal. So ibig sabihin, tama na rin yung values na to. So masasolve na natin si MU. Ay, ito pala. Since yung reduction factor natin ay less than Fy, so ibig sabihin, yung reduction factor natin ay equal sa 0.65 na automatic. Kasi less than Fy. Since ito ay under compression region, so ang compression region dapat ang reduction factor nun 0.65. So for MU ay equal sa reduction factor Mn. So yung Mu natin ay equal sa 0.65 multiplied. So ano yung Mn natin? Since ito ay hindi na rectangular, wag ulit gawin na maging A over 2 yung moment arm. So yung effective depth natin dito ay 500. So yung value ng barred wire natin dito yung value ng barred wire natin dito, since ito ay triangular section, so yung barred wire ay equal sa 2/3 ng Y. 2/3 ng A. So, gawin natin. Gamitin natin na si ASFY. So, yung AS natin ay 1024 pi multiplied by 226
multiplied by effective depth natin na 500 minus yung barred wire natin ay 2/3 ng A. ng A. So, yung A natin ay 308.57. So, solve natin. Si MU natin ay equal sa 0.65 times 1024 pi times 226.40 times 500 minus 2/3 ng 308.57. 139.32 kilonewtons meter. So, ayan na. Since ito na yung lumabas na value natin, so ito na rin yung final answer natin kasi nagawa naman natin na lahat ng proper procedure. So, nag-check FS naman tayo. Tama ito. So, yan na yung final answer.